magandang gabi po sa ating lahat. At ito po ang ating isang caller natin na nagtatago sa pangalang Kuya Jojo, no, ng yan po, Barangay Commonwealth, Quezon City. At nagtatanong po siya sa anong pamamaraan at anong kadahilanan kung bakit ang karamdaman pong pasma ay para pong tinatawag na death sentence, no? Death sentence. Bakit po kaya death sentence ang paratang natin dito? At wala raw pong kagamutan. Minsan po kasi ang mga tao po may mga paniniwala pong maganda dito at may paniniwala po na hindi. Para po hindi malaglag ang ating pong buhay sa impyerno, isa lang po yun, kiss of death. So, marami ko na pong ganyan na napagtanggumpayan na na-save. Lalo po yung mga athletic, no, na mga bata sa ngayong panahon. Naliligo po yan ng pagod. Nagbabasketball po yan ng pagod. At pag nagbasketball po yan, pagod, diligo. Ang problema po, true to life story, reality based po tayo. Yan po ang pagkakaiba natin sa lahat ng may karunungan at nag-aral ng mediko. Nothing compares, but what I want to hear by the whole world is the truth, but nothing is the truth. Kahit ano po ang inyong kalagayan sa buhay, tayo may mayaman o mahirap, ito po ang dapat ninyong malaman. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng ma-interview. At wala pong humahamon sa atin para tayo ma-interview. Kiss of death, 1 hour no breathing. Meron pong isang binata. Diyan po sa barangay Las Piñas, boundary po ng Cavite. Nakalimutan ko na kung ano pong yan. Barangay dyan. Sapote, malapit po sa barangay Sapote dyan. Las Piñas, sa may pulang lupa. Boundary po yan, nag-aagaw ang boundary dyan. Naglaro po ang binata ng basketball. Ay kasalukuyan po kaming nandun. At ang nangyari po pagkatapos po ng paglalaro ng mga binatang ito, may isa po doong binata na na-rate ko lang po sa inyo na nagbabasketball at tumigil at sa kasagaran po ng kanilang laro at pawisan na sila at pagod na sila sa kainitan ng araw, bigla pong may dumaan na sorbetes. Kumain ng sorbetes at kumuha po ng kanilang dalang malamig na tubig. Doon po inatake ng myocardial infarction, atake sa puso. So nagsasalubong po ang neutral temperatura, thermostat ng heat and cold. O tandaan, listen good Philippines. People of the whole world, listen good. So once po nag-divert yung dalawa, and they become enemy, and they are truly in and out to your tummy, your stomach, from your esophagus, what will happen? So your body is heating and then you are putting a very cold fluid. What happened? That is an earthquake that will hammer your heart, hammer your internal organ. So if that is so and that is wrong or that is right, well, the judgment there is the physical reaction of the human body. So nagkaroon po ng myocardial infarction. Mabuti na lang po at nandun ako. Wala pong inatrasan ang inyong lingkod sa pagkikipagbakbakan po sa tawag ng paglilingkod bilang isang charity servant or public servant. Public servant po na walang pondo. Marami ko na po yung ipinalabas. Kung ako lang po may mga cameramen at may mga concealed camera na katulad ng idol ko, marami na po tayong na-footage ng mga ganyan. Marami ko na pong binanatan ng mga heart attack, pinagsasampal ko lang sa ilong sa tainga. At talagang naiwan ko lang po kung nandiyan pa sa Facebook yon, yung pinaluha ko ng sa tenga nagkaluga, nagkasipon, pati sa mata nakaluha. Pati yung sa kanya pong dila, talagang lawit na ang dila.
Pinaputage ko yan po. Diyan po yan sa Palar, pinagsama. Tapat po ng BCDA. That time, gulping init ko pa po nun makipaghamunan. Para i-demonstrate ang judo. Impact ng Jude Kwang. The touch of death. At is where is. So sa mga nag-aral po ng medisina, marami po kasing napapakinggan natin at nababasa sa libro na yung nga pong mass hysteria na tinatawag natin ay napakarami pong mga kasabihan na malito, tama to. So sa akin pong palagay, mga kababayan, kung tayo po ay may kalamangan sa pag-aaral, dun po tayo sa lamangka. Case of death. Yan po ang hindi matukoy ng medisina. The failure of the human study is on how you awaken your dead body from the dead. Come on, that is look like a biblical and scientific method. Wala po nakakagawa ng ganito sa judo. Na pag pumasok po kayo sa entrance ng isang discipline na martial arts master, yun po ang ibibigay sa iyo. Baka masukmura lang po kayo ng kaunti at nawalan kayo ng malay, tumawag na po kayo ng bombero at nanay ninyo para po kayo ay lagyan ng pulbo. Hindi po ganun ang training natin. Ang training po natin is about miracle. Kung paano po kayo magbuhay ng patay. So at is where is. So doon pa lamang po sa ating libro ng ating pong United Nations or any other country, they are very cold country. And yet, they are presuming to be preventive treatment is by using the what you call that heat compress, heat application. Why? Because in that country the weather is cooling, so kailangan po nila namang heater dyan. So saan po kayo nakakita na ang libro na binabasa ng ating mga dalubhasang doktor kahit ako ay Tagalog? Halos wala po yan. Ang tsuri po talaga natin ng galing sa ibang bansa. Kaya po ang kanilang mga pagkain, inumin, lahat na po ng mga processed food ay masasarap, maganda sa katawan. Pero po ang impact dung sa mga taong kumain nito at uminom ay may dalawang bagay. Hiyang ka at hindi hiyang. Wala pong masama eh. Hiyangan lamang po yan. Kung may Jollibee, kung may KFC, walang masama. As long as tama ang yung good diet. So, kung ikaw naman ay araw-araw, yan ang diet mo, sige, siyempre, abutin ka ng obesity, diabetico. So, in a very disciplined manner, we can choose the good and bad, mga babayan. Ganun lang po yun. Wala po yun sa culture, wala po sa paniniwala. Yan po yung nagdadala sa nag-aral. At sa nag-lecture sa inyo sa classroom. Kaya, get out. If you are suppressed, and then, try to leave. And say, Ma'am, may I go out? I'm hungry, I need to rest. I feel anxious, I need to rest. So relax. That is a matter of having peace of mind. Mga kababayan, no tension, no stress, no depression, no nightmares, no nothing. So pag nampasma po ang utak natin, hindi po ibig sabihin ay yung enerhiya ay nagamit mo ng mali at tama. Kailangan po yan ay sa inyong sarili, magbibigay kayo ng kaangkapan na paggamit ng inyo pong enerhiya. Kung alam mo na hindi ka pwede dyan sa enerhiya na yan, and then make it lesser. Kung hindi ka sa lesser, more stronger. Ganun lang po. Inadequate sustain limit. Ganun lang po yan. Discipline po lagi. So, ano po ang ibig sabihin yan? Death sentence. Yan daw po yung pasma. Maari pong totoo at hindi. Level po tayo non-partisan. Sa nag-aaral, wala na po tayo yung dati natin na iginigit natin na magaling si Juan at saka si Pedro. Hindi na po tayong ganon. So tayo po ay mediator ngayon ng tama at matatalino. No? Isa lang naman po yun. Kaya saka wala pong malingin sa atin lahat. So Philippines, alam ko na napakahirap pong batahin, no?
mahirap paniwalaan ang ating topic sa ganitong salubin sapagkat po ang pasma ay pwede ka magkaroon ng mass anxiety, phobia. Kaya nga po mas nakakarami. Ano? Mga maraming paniniwala, maraming pangyayari. Kaya po ang ating libro samantalang pinag-usapan po ang masma. Kailangan po appreciated lamang ang ating pong gagamitin natin sa katawan natin na enerhiya. Hindi po lalabas, hindi susobra, at hindi magdodwell. Auditin po ulit natin. Pag po naglaban ang enerhiyang ito sa ating katawan, mangingisay po tayo. Para po tayo na electrifying niyan. Para kang nakuryente. Kailangan po yung heat, hindi lalampas sa constant heat ng katawan. Kailangan po in a maximum. Hindi lalabis, hindi aangat. So para po sa akin lang, sa akin lang po, nasa meridian po ako sa gitna. No. Sapagkat pag ang umulan po, sigurado kukulog. Sigurado yan. At pag kumulog, may kidlat. At pag yan po ay nagdiit, sigurado, may mangyayari. May mabubuhay. Katulad po ng pag-ibig natin. Pag nagdikit ang negative positive, may mabubuhay. So, ganun lang po. Napakahiwaga po nito. Kaya pag sumuntok po kayo ng pagmamahal, hindi po kayo makukulong. Pag sumuntok kayo ng laban sa Panginoon, makukulong ka. So, wag po maging violent sa ating paggamit po ng enerhiya. Tandaan po natin, kung may pagpapala sa Diyos, may awa po pa rin ang ating pong makakantam sa Kanya. Sa Kanya po yan. God be the glory. To God be the glory. Gracias. Vamos, Philippines. I hope na naipaliwanag ko po ng tapat ang inyong katanungan. Manong Jojo, yan po yan. Huwag pagsasalubungin, pag-aaway ng enerhiya. Yan po ay pasma. Pwede pong mamatay. Sentence to die ka dyan. Kaya po ang masasabi ko lang po, huwag kang tatambay dyan. Pag sinabing may death row dyan, huwag kang tatambay dyan. Mamamatay ka dyan. Try to get out to the situation. No? Huwag mong hayaan ang situation, ang pag-ibig mo ay gamitin at manipula ka ng maling akala mo. Na ikaw ay peacemaker lagi. Ikaw lagi ay bird lover. Hindi po pwede yun. So, ganun po ang lagi po nating iisipin, na hindi po tayo laging nasa taas at nasa baba. Dapat po nandun tayo, magitna po tayo sa ating mga sitwasyon. Okay? Kung ibig po sabihin, peacemaker po lagi. Kaya po ang puso natin, kaya may peacemaker, para po, pag nagkayo ng tremendous heartbeat tayo, raising yan, magkakaroon po yan ng hupa. Hello po kay kapatid na Romel, Motol, Murong, hello. Ito yata yung inaano ko. At hello po sa inyo lahat. At sana po maparusahan natin ang mga ang mga gumagawa po ng nakakalason na mga paniniwalang ito. Yan po ay itinataas sa Panginoon para sila ay matauhan. Yun po ang parusa natin. Lagi pong in a good vice. So, gracias Philippines, at sana po sa mga nanonood sa akin, hindi na po natin puputulin natin ito, hindi na po ahabaan, hindi po iklan. So, vamos po, at sana po ay may natutunan ng inyong lingkod. Gracias Philippines. Bye-bye. At binabati po natin si Tatay George Caredo, Tito George Caredo, Distel Bukan, Baligalig, Gobernador Kangel, Master Bedja, Shotgun, at kay Tatay George, ang Carriedo, at sa lahat po hindi nababanggit, kay Jopar Cogayre, na successor po ng ating programang ito. At syempre sa lahat po ng mga supremong hindi nababanggit, at napakadami po niyan, kay Nanay Estel Bulacan, at kay Romy Borse, kay Boss Thomas, kay Kawad Roda, at syempre kay anakin natin, Romel Motol Murong, ng May Bubuak Marinduque yan. Sa lahat po ng gustong mag-interrupt po kayo at mag-comment. Gracias. Vamos.